Ito daw pong interim release ni dating Pangulong Duterte mukhang malabo na ipagkaloob sa kampo ni dating Pangulong Duterte at yan po ay mismong nanggaling kay Attorney Harry Roque. So ibig sabihin mga kababayan, dito pa lang sa balitang ito, yung pinapakalat na mga taga-suporta ni Digong na nakauwi na daw etong si Digong o makakalaya daw etong si Digong, wala pong katotohanan yan. Kasi mismong kaalyado na ng mga Duterte nagsasabi na malabo si Duterte talagang pagkalooban ng interim release o pansamantalang kalayaan. So ito, pakinggan po nating mabuti. Mismong si Attorney Roque aminadong malabong pagbigyan ng ICC sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba pang update sa The Hague ihahatid live ni Mon Gualvez. Pakinggan nyo Cheryl, may 3 linggo na mula nang madala dito sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hanggang ngayon wala pa ring patid ang pagdating at pagbabantay dito sa labas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Umaasa at humihiling at nananawagan sila na mapabalik na dyan sa Pilipinas si former PRRD. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang may papaabot ito sa kanya. Meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited. Kita nyo nung una ito ang pinagkaiba ni Harry Roque nung nagyayabang siya na iuwi niya ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Nung hindi pa siya kinukuha bilang legal team or wala pang desisyon ng pamilyang Duterte kung siya ba ay kasama dun sa legal team ni dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. So ngayon mga kababayan, nung hindi pa sigurado na kasama etong si Roque, ang yabang niya. Sinasabi niya, may ibabalik niya ng Pilipinas, mapapauwi niya ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Tapos ngayong hindi siya nakuha bilang isa sa mga miyembro ng legal team ni dating Pangulong Duterte, ganito na po ang sinasabi niya. Accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari na kasi ang krimen sa mga panahong miyembro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Ito ang International Criminal Court na tanging malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa... Kasi sa totoo lang mga kababayan, tingnan nyo sinasabi dito, may pananagutan yung ating bansa mga kababayan sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin may pakikipagtulungan na ginawa. Yung tinutukoy dyan na pakikipagtulungan mga kababayan, hindi pala siya pananagutan, pakikipagtulungan. Yung pakikipagtulungan ng Pilipinas dun sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, yun po mga kababayan, yung naging partisipasyon ng ating mga law enforcer na kung saan nung ibinaba mga kababayan sa Interpol yung arrest warrant, and then ibinaba sa ating mga law enforcer, na-receive ng ating mga law enforcer na i-implement ng maayos kay dating Pangulong Duterte yung arrest warrant mga kababayan. Kasi sa totoo lang, hindi naman pwede na hindi po tayo makikipagtulungan sa Interpol mga kababayan, lalo na at tayo po ay naging napakinabangan natin etong Interpol at meron din tayong obligasyon sa kanila. Ano po, so ngayon ito ipagpatuloy pa natin. Iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin doon ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang miyembrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro
ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise, pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamo po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Kita nyo, no? Cheryl, wala pang tugon si Vice President Sara Duterte hinggil sa latest statement na yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, bago pa na-aresto itong si dating Pangulong Duterte, hindi po talaga magkasundo. Yung magtatay, hindi magkasundo si Sara Duterte at saka po itong si dating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman daw magulang ang turing ni Sara dito po kay dating Pangulong Duterte. Kasi kung bastos-bastusin nga daw, itong si dating Pangulong Duterte, sobrang tindi. Mga kababayan, so baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi natin. Wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi mismong nag-expose na yan, mga kababayan, hindi naman tayo. Ito. Sabi mga kababayan dito, basahin natin yung ipinost ni Ramon Tulfo. Mabuti naman at nagkabati na ang mag-amang Digong at Sara. Sabi ni Sara, kung di daw sa pagkakakulong ng kanyang ama sa dahig, baka di pa sila bati. Ayan po yung sabi dito nagpasalamat pa ang Mokang kay BBM dahil daw kundi sa Pangulo na nagbigay daw ng go signal para dalhin si Digong sa dahig, di sila magkakabate ng kanyang ama. Siyempre, punong-puno ng sarcasm yung kanyang pagpapasalamat kay President BBM. That is, yan po yung sabi dito, if you are discerning, bago ang dahig drama, malaki ang alita ng mag-amang Sara at Digong. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Bago pa lang maaresto itong si Duterte, may matinding alita na itong mag-ama. Kaya pala kung mapapansin ninyo, bibihira silang nagkakasama mga kababayan dun po sa mga rally na isinasagawa ng pagpupromote ni Duterte dun sa kanya mga kandidato, yung mga nakatikit sa kanila. Yun pala naman mga kababayan, hindi po talaga magkaayos etong si Sara at etong si Digong. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na ang dahilan kung bakit naaresto etong si dating Pangulong Duterte at dahilan kung bakit bumalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte mga kababayan ay dahil dun sa isang anak na nakialam, which is yung anak na yon ay si Sara Duterte. Kaya pala kung matatandaan nyo mga kababayan, kung iisipin nyo na maraming beses, di ba sinasabi ni Sara Duterte wala siyang nararamdaman na kahit na ano. At okay lang sa kanya mga kababayan, tanggap na niya na naandudo na lang ang kanyang ama sa dahig Netherlands. Yun pala naman, kaya pala mabilis tanggapin, dahil magkasira sila ng kanilang tatay. Hindi sila magkasundo ng kanyang tatay. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, basahin pa natin kung ikaw ay nagbabasa ng dyaryo at nanonood ng TV News, masyado ang pambabastos ni Sara sa kanyang ama. Parang di nga niya ama ang turing niya kay Digong sa pambabastos niya mismo sa publiko. Lumaking spoiled brat si Sara at parang takot si Digong sa kanya. Isang beses na nakausap ko si Digong sa Malacanang, noong nasa pwesto pa siya, nagsumbong siya sa akin na ipinagbibili ni Sara. Inday ang tawag niya sa anak niyang babae. Ang lahat ng kanya mga big bikes na walang paalam. Mahilig kasi si Digong ng malalaking motorsiklo. Nang sinabi ko sa kanya na dapat niyang pagalitan si Sara, napatingin na lang siya sa akin. Nakita ko ng personal kung paano tratuhin ng maldita si Digong. Natutuwa ako na reconcile na sila mga kababayan. Yan po yung sabi dito ni Ramon Tulfo.
Natutuwa siya na nagkakaayos na etong si Sara at saka etong si Digong. Kasi nga naman, sobra daw yung ginagawang pambabastos ni Sara Duterte sa kanyang mismong ama. Biruin nyo ha, kung ikaw ba naman ay anak na matino, bakit mo ipagbibili yung mga big bike na paborito ng tatay mo at ipinundar ng tatay mo, binili ng tatay mo, ipagbibili mo ng walang paalam? Yan kasi mahirap dyan mga kababayan, pagka yung magulang ay hindi natutukan yung anak at lumaki ng spoiled brat. Kita nyo? Kaya pala ganun na lamang katindi yung pagkakatanggap ni Sara, sobrang bilis na tinatanggap na niya na yung kanyang ama ay naandudo na lang at hindi na makakalabas. Diba yun pala, hindi pala magkasundo yung magtatay. So ngayon balik tayo dito mga kababayan. Ng Malacanang at actually inaabangan natin dito sa labas ng ICC Detention Center ang pagdating sakasakali ng mga kaanak ni dating Pangulong Duterte, kabilang na nga dyan si VP Sara, para mahingan din ang kaniyang mga masasabi tungkol dito at sa kasi pa mga updates patungkol din sa tinatakbo nga nitong kaso ng kaniyang ama. Plus, kanina, tanging abogado lang. Sabi ni Yoko nang, paano kapag nakabalik ang saya, di ba? Gusto mo pustahan tayo, bibigyan kita ng 100,000. Pag nakabalik hanggang ngayong linggo, o kahit ngayong buwan, bago matapos ang buwan na ito, kapag ka nakabalik si Digong, bibigyan kita ng 100,000. Pero pagka hindi nakabalik, sampalin mo yung mukha mo. Hindi, charot lang. Ako ang bibigyan mo ng 100,000. Lamang ang nakita natin na pumasok sa loob at di na rin siya nagbigay muna ng pakayag sa media. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Ayan mga kababayan kita nyo, maliwanag na sinabi dito ni Roque, pahirapan. Walang kasiguraduhan kung mabibigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte, pero susubukan pa daw po nila. Kung may magagawa sila, kung may may magagawa silang paraan para mailabas etong si dating Pangulong Duterte at pagkalooban ng pansamantalang kalayaan. Pero ang tingin ko dyan mga kababayan, mukhang malabo na pagbigyan etong si dating Pangulong Duterte kasi naaresto naman po siya hindi sa bisa ng warrant of arrest at hindi naman po siya kusang nakipag-cooperate dyan po sa ICC mga kababayan. Ang pagkakaalam ko lang kasi na binibigyan ng interim release yung mga tao na kusang pumunta ng ICC para harapin yung mga reklamo laban po sa kanila. And then pumunta, nakarating ng ICC sa bisa ng Sabina, hindi sa warrant of arrest. So ngayon, yung kay dating Pangulong Duterte, pahirapan pa yan kung ipagkakaloob sa kanya or hindi. Kaya yung mga taga-suporta ni Digong na umaasa pa rin na makakabalik ng bansa ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte, wag na po kayong umasa. Hanggat hindi natatapos yung kanyang paglilitis, malabo pong makabalik ng Pilipinas yan. Ano po, baka nga mga kababayan, ang ending pa niyan kapag ka napatunay na siya po ay nagkasala, after 30 years pa siya makakabalik ng Pilipinas. Yun ay kung ano pa siya. Mga kababayan, ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa last topic po natin na kung saan, eto daw po, etong si Greco Belhica, sumulat daw mga kababayan, nagsumbong dito kay Putin, kay Xi Jinping at saka dito kay Donald Trump para daw po tulungan etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon sabi dito, wait lang lakihan lang natin. Sabi dito sa News 5, ibinahagi ni dating Presidential Anti-Corruption Commission or etong PAC Chairman Greco Belhica na nagpadala siya ng liham kina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang sulat, nananawagan siya ng tulong para ideklarang illegal ang mga aksyon ng International Criminal Court ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unjust foreign intervention without due process or political prosecution should not be allowed in the modern world. Yan po yung sabi dito mga kababayan sa sulat nitong si Belhica. Ibig sabihin, humihingi siya ng saklolo dito kay Xi Jinping, kay Donald Trump, kay Vladimir Putin at saka dito kay Benjamin Netanyahu. Pero mga kababayan, kung tutuusin, hindi nga siya tinulungan ng China nung nasa Hong Kong etong si Duterte. Biruin niyo mga kababayan na yung issue ng kanyang asylum. Tapos ang pinakamatindi pa dyan mga kababayan, di ba etong si Donald Trump,
hindi po sila nakikialam sa personal na issue ni dating Pangulong Duterte. Kahit yun si Vladimir Putin, si Xi Jinping, at etong si Benjamin Netanyahu, hindi po sila makikialam dyan. Kasi unang-una, yung kinakaharap na kaso, di ba? Yung kinakaharap na kaso, mga kababayan, nitong si dating Pangulong Duterte, yan po ay personal na issue po niya. Hindi po yan issue, mga kababayan, mismo na makakaapekto sa iba't ibang bansa. Yan po ay personal na issue ni dating Pangulong Duterte dahil po sa kanyang maling pulisiya. Ako nga nagtataka, mga kababayan Kita nyo ba yung ginagawa nitong si Greco Belhica? Pinapatunayan mo lamang na talagang hanggang dyan na lamang yung kaya ninyong gawin. Sumulat na lamang kung kani-kanino, ipinapahiya nyo ang Pilipinas sa ginagawa ninyo. Hindi ninyo tinatanggap na etong si dating Pangulong Duterte ay kailangang harapin. Kailangang humarap sa due process. Kailangan niyang pagdaanan yung paglilitis para mapatunayan niya sa mata ng publiko at sa kanyang mga taga-suporta na hindi niya talaga nalabag yung mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanya. Ang problema, mga kababayan, nauna pa silang sumulat doon sa mga presidente ng iba't ibang bansa kaysa sumulat doon sa bansa kung saan nakulong yung mga OFW na nagpakita ng pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo, mga kababayan, dito sa pagkakataong ito, sinusubukan ni Greco Belhica na tulungan itong si Duterte sa pamamagitan ng paghingi ng awa doon po sa iba't ibang presidente. Alam naman po natin, mga kababayan, yung naging issue ni President Donald Trump noong panahon na etong si Duterte ay presidente pa ng Republika ng Pilipinas. Di ba initsapwera niya etong si Donald Trump? Tapos mas pinili po niya etong si Xi Jinping kaysa po dito kay Donald Trump, mga kababayan. Tapos ngayon hihingi kayo ng tulong kay Donald Trump na nung una na kayo ay nasa kapangyarihan, initsapwera ninyo. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, kung sila ay nahihiya, ipagmakahiya naman nila, mga kababayan, ang bansang Pilipinas. Dahil biruin nyo, sa ginagawa nilang ito, lalo lang nilang pinapapangit ang imahe ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, hingil po dito sa mga isyong ito na tinalakay po natin, ano po ang masasabi nyo, mga kababayan, dito sa ginawang pagsulat ni Greco Belhica, dito po kay Vladimir Putin, dito kay Xi Jinping, kay Minister Benjamin Netanyahu, at dito po kay Donald Trump para tulungan etong si dating Pangulong Duterte. So comment below na lamang po kung ano po, mga kababayan, ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.